Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Exodus chapter 3, verse 16. Praise the Lord. Go and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. Yan. So ito yung nagpakita ang Panginoong Diyos kay Moses doon sa burning bush, na kung saan nung nandoon pa siya sa father-in-law niya na nag-aalaga ng mga tupa as a shepherd, nandoon sa Mount of Horeb, ay meron siyang napansin na nag-aapoy na kahoy, pero hindi nasusunog. At doon nakiusap ang Diyos sa kanya na siya po ay inutusan, at ito yung utos ng Diyos sa kanya. Go and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. Hindi pa nakabisita si Moses dahil ipapadala ng Diyos doon sa Egypt. Nagbisita na ang Diyos doon. Nauna na nagbisita ang Diyos doon. Nauna na nakita ng Diyos ang kanilang kalagayan. Therefore, ipapadala niya si Moses dahil narinig ng Diyos yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga iyak. Kaya ganoon din po sa atin dito sa kasaysayan ng Holy Place, no? Dahil lahat ng mga kongregasyon, lahat ng mga churches, ito po ay kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kongregasyon niya ito, simbahan niya ito, mga karnero niya ito, mga tupa niya ito. Kaya itong proposal namin na magbisita sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, ang dalangin ko kay Lord Jesus, manguna po kayo. Bisitahin niyo muna sila, Lord Jesus. Alamin niyo muna ano ang kalagayan nila. At kung ipapadala niyo man kami doon magbisita, kayo na ang magbigay sa amin ng message na dapat i-message sa kanila tungo sa kanilang pangangailangan. Ano palang purpose ng Diyos ipinadala si Moses doon? Dahil may problema sila. Ano pala ang problema nila? Matindi na ang kanilang mga paghihirap kahit paman sa kamay ng mga Egyptians. Grabe yung pagpapahirap sa kanila, kaya they cried unto the Lord. At kinakailangan na nila na mabigyan ng freedom or liberty from the captivity, from the bondage in Egypt. At kinakailangan na silang dalhin ng Diyos doon sa land of promise, which is filled with milk and honey, doon sa Kanaan. Kaya, ganon din sa ating mga churches. Ganon din sa ating mga kongregasyon na ito. I-pray natin sa gabing ito na kung sakali man pahintulot ni Lord Jesus, ipadala niya kami magbisita sa mga churches natin, alam na ni Lord Jesus anong kalagayan nila, at siya na ang magbigay sa akin ng message na nararapat gawin para tugunin ang kanilang pangangailangan. Praise the Lord. So, basahin natin. Ano tayo at sino tayo sa presensya ng Diyos? Ezekiel 34, verse 31. Praise the Lord. And ye my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord God. Yan. Ye are my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord God. Kaya, pasalamat tayo dahil si Lord Jesus Christ ang tumawag sa kanyang mga pinili. Kaya nagkaroon tayo ng mga branches, nagkaroon tayo ng mga churches na kung saan nagpapatuloy na sila yung tinatawag na flock of my pasture. Ano yung pasture?
yung pinapakain ng damo, pinapakain ng pagkain ng mga tupa. So bawat church natin, pinapakain niya ng Diyos sa kanyang banal na salita. At sinabi diyan, I am your God, saith the Lord. Importante talaga yung visitation. Malaking impact yan sa kanilang pangangailangan. Lalot na by the grace of God, itong government natin na in-establish ni Lord Jesus Christ, na nagkakaroon tayo ng mga fundings na galing sa lahat ng mga members dito sa bawat kongregasyon ng Holy Place, saan man sa abroad. So nagka-gather tayo, kaya tuloy ay it's a matter of management. Ima-manage na lang natin ang gawain ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, paano natin ito i-apply sa pangangailangan ng bawat kongregasyon. Hindi naman natin yan basta-basta makuha kung ano yung pangangailangan nila unless lalot na mabisitahan sila. Iba talaga yung mabisitahan talaga sila. Praise the Lord! Tsaka marami pang mga kongregasyon na hindi nila kilala si Pastor Samuel Gabre. Gusto ko ring pakilala sa kanila, lalo na yung mga baguhan, para alam nila anong history, paano naitatag itong holy place, paano ginamit si Pastor Samuel Gabre, paano nagpatuloy itong ministry after Pastor Samuel Gabre, at ano yung present natin na gawain na ministry na sinamahan tayo ni Lord Jesus, lahat ng mga churches niya, lahat ng mga kongregasyon niya, hindi niya tayo pinabayaan. Isa rin yan, importante din yan. Para makilala nila ang Panginoong Hesukristo, paano tayo dito pinili. May mga history man talaga yan. Si Abraham, nabubura ba sa Bible how God called him? Hindi na yan mabubura. Yung mga disciples na tinawag ng Diyos, makasaysayan yung pagtawag ng Diyos sa kanila. That is just an indication that the calling of God, of the life of Pastor Samuel Gabre is from heaven. Because it is from heaven, so itong holy place, it is not being established by an ambitious man, but this is being established by the will of God and by the purpose of God. Yan, may kami. Meron ba kaming, ano bang kasaysayan namin ni Pastor Tam at saka lahat ng mga pastors sa buhay natin dito sa holy place? Halos kami lahat walang napuntahan na Bible school dahil wala kaming intensyon na maging pastors. But it is the will of God, it is the calling of God. Yung will niya ang matupad sa buhay natin. Ganon din kayo. Wala kayong balak magbagong buhay. Wala kayong balak na maging godly, maging holy. At wala kayong balak na hiwalayan lahat ng inyong mga na nagisnan na mga kalayawan. Pero bakit nangyari sa inyo? Tinawag kayo. Dahil meron siyang ginagamit, at dahil tinawag kayo ng Diyos, at dahil totoo, siya yung ating shepherd. Praise the Lord! Basa, John 10 verse 14. Praise the Lord. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Yes. I am the good shepherd, and know my sheep. Kilala niya ang kanyang mga tupa, at kilala ko rin ang akin. Kilala din ako sa aking mga tupa. I am known of mine. So, importante sa kasaysayan ng holy place, malaman nila how God called Pastor Samuel Gabre, how God established this ministry, and this must continue until the end, hanggang sa matapos ang mundo, hanggang babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Na tayo mga nauna na niligtas ni Lord Jesus Christ, manindigan tayo. Yung sinabi ni Lord Jesus Christ, I sanctify myself that they might be sanctified. He gave His life for us. We also give our lives for the others. So alam natin ano ang magiging buhay natin dyan kay Kristo Jesus. Ibuwis din natin yung ating buhay para sa iba.
Mag-serve tayo kay Lord Jesus Christ para sa kapakanan din ng iba. Being blessed by the Lord Jesus Christ, gagamitin tayo niya para po sa kanyang kaluwalhatian. Maging example tayo lahat sa mundong ito. Praise the Lord. Basa 1 Peter 5:3 and 4. Praise the Lord. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Yan. Hindi tayo maging Panginoon sa mga mana ng Diyos, heritage of God. Subalit, tayo'y maging mga ehemplo sa mga tupa upang pagdating ng chief shepherd, darating na yung pinaka-chief shepherd, ang ating Panginoong Hesukristo, pagdating niya, ye shall receive a crown of glory with that fadeth not away. So tayo, habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, nilagay tayo ni Lord Jesus Christ na maging mga shepherds, tagapagbantay ng kanyang mga tupa, magsipag tayo. Trabahuin natin yung ating trabaho. Para sa ganun, pagdating ni Lord Jesus Christ, meron tayong gantimpala. Kayo din, ano yung binigay ni Lord Jesus sa inyo na ministry, trabahuin nyo rin, gawin nyo rin. Kung anong part kayo sa gawain ni Lord Jesus Christ, gawin nyo yung part ninyo. Praise the Lord. O, tingnan mo na ginagawa ng bawat isa ang part niya sa ministry. Itong dahikan, ito na yung pinaka-latest na narilisan ng tulong sa ating pagkakaisa tungo sa gawain sa ministry na pinagkaloob ni Lord Jesus. Bukas or Friday ng hapon, ma-delivered na yan doon sa area by the grace of God. And kompleto na yan, meron na yung text crew, meron na yung blind rebates kasi may gagamitan kaunti lang, mas marami ang text crew. So at least ikakabit na lang nila doon by the grace of God, by the power of God. So ang laking tulong. At itong paglibot ko ngayon sa buong Pilipinas, makikita ko talaga aktual ano ang necessities. Para hindi nyo sabihin na dahil taga Mindanao ako, more on Mindanao ang dahil dito lang na-update natin yung mga projects dahil actual nandito tayo. So, kailangan natin i-actual din yun ang Visayas. Anyway, meron na tayong project sa Visayas, yung lupa sa Sugod. Ewan ko kung ano ang update. Meron na tayong napagawa din na sanctuary sa Las Piñas. So, wag tayong mag-isip ng iba. No? We are all one. We are all. Kaya nga, ang sabi ko sa meeting, wag na tayong magsabi Luzon, Visayas, Mindanao. We are not divided. We are as one. Ano yung saan natin nakikita yung necessities, it doesn't matter saan sila. Kasi sa Panginoon lahat yan eh. Tinawag yan lahat ni Lord Jesus. Tupa yan lahat ni Lord Jesus Christ. Binigyan lang tayo ni Lord Jesus Christ ng katungkulan para gawin natin ang ating tungkulin, lalot na sa ministry na pinagkaloob ni Lord Jesus sa atin. So ngayon, itong pagbisita namin, God be willing, matuloy ito. This is close yung very close ito na pagtanaw or pag-check kasi bibisitahin namin personally. This is very close na pagtitingin sa kanila. Praise the Lord. Kailangan maging diligent tayo nito. Kaya ang sign na hiningi ko kay Lord Jesus, Lord, kung sign mo na matuloy kami, una, lalakas yung aking physical body. Paano ako makatagal sa biyahe sa layo na yan? That is approximately 1 month trip. And most of our time will be on the road. Most of the time you are sitting sa sasakyan na yan. Ang rest lang namin, matulog, ganon. So, Lord, bigyan mo ako ng strength. Tapos, itong spiritual, lalot na kayo ang manguna. Bisitahin mo lahat ng mga kongregasyon. I-feed mo sa aking isip, sa aking puso, anong i-preach ko sa kanila.
anong move na gagawin ko sa kanila kasi iyo ito eh. Tupa mo ito, flock mo ito, and you are our shepherd. Kami, shepherds kami na mga maliliit, but ikaw yung chief shepherd. So kailangan, Lord Jesus, gagawin namin ang aming ministry para po sa inyong kaluwalhatian. Kaya magsikap tayo, no? Magkugita sa pagbuhat sa buluhaton sa Diyos. Praise the Lord. Basahin natin Proverbs 27 verse 23. Praise the Lord. Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Yes. Be diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Yes, we can know their state by communication. We got a Zoom meeting, we got cell phone, but iba talaga yung personal, mapuntahan natin sila and we can talk to the pastor or pastoras and their members and makita talaga natin yung sitwasyon ng kanilang kalagayan. Look well, iyan na yung sinasabi, look well to thy herds. Kasi, aside from that, sa actual nating pagdating doon, tsaka pa magbigay din ang Diyos sa atin ng instruction. Di ba, tinan mo yung si Prophet Ezekiel, pina-actual muna ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng vision, yung valley, yung bones, pina-actual yan sa kanya, ginawang message sa kanya, para yung instruction ng Diyos ibibigay sa kanya. Yan yung Israel, ang pag-asa nila na tuyo na, parang tuyong buto, pero gamitin kita, magsalita ka sa aking salita, mabubuhayan sila ng pag-asa. So, ganun. Kaya importante itong visitation natin. Praise the Lord. Basa. Proverbs 24:32. Praise the Lord. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Yes. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. So, importante yung close supervision. Meron na namang nag-request sa atin ng lupa. Sabi nila, Pastor, lupa lang sa amin. Nahingiin sa government natin, kami na magpatayo ng simbahan. Praise the Lord. Ito yung Mindoro kongregasyon sa Tauga. Kasi yung Tauga, ang simbahan nila, malayo at napakatarik, mahirap puntahan, hindi basta-basta. Kaya yung ibang mga tao doon, yung may mga edad na, hindi na makapunta doon. Kaya merong membro doon, hanggang kinuha na lang ni Lord Jesus, hindi makaakyat doon. Kasi mahirap dalhin doon. So ang gusto nila, ilipat sa Patag. At sabi ko, sige, picturean ninyo yung area, i-present natin yan sa government para bigyan kayo ng slot sa project na yan. Praise the Lord. Importante yan. Kaya, tingnan mo. Lalo't na ma-actual yan, mapuntahan yan. Mas maganda ang presentation para po sa ating pangangailangan para sa ministry natin na pinagkaloob ng Diyos sa buhay po natin. Kaya, itong visitation na ito ay napaka-importante. Alam no, pag marinig lang, kaya nung naririnig nila yung preaching ko, magbisita. Nagkuhan na sila, nag-prepare na sila. Pastor Chit, mag-imbita, yung Astorga. Pastor Chit, pag matuloy ka dito, nabalitaan namin na bibisita ka dito. Ang saya-saya ng mga membro, Pastor Chit. Mag-invite kami ng maraming tao para maraming makarinig sa Word of God. So, ibig sabihin yan, sa isang lingkod ng Diyos na binigyan ni Lord Jesus Christ ng katungkulan para maglibot tayo, isang malaking kasayahan nila na makarating tayo sa kanila. Malaking bagay na yan. Kaya, this is one of the progress of our ministry. This is my third time performing, going around all over Philippines. Last
The other one, 2010, the first one. Then the second one, 2016. Ngayon naman, 2021. Ang bilis, no? Parang hindi lang natin maisip ang takbo ng mundo. Napakabilis po. Praise the Lord. Kaya hindi lang natin mapansin yan because we are so very busy. Busy masyado tayo. Tingnan mo yung children of God when they heard that the Lord visited them. Basahin natin. Exodus 4:31. Praise the Lord. And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped. See? They become faithful worshipers. They become faithful followers of their God whom they believe. Kasi isang malaking na-impart sa kanila ang visitation ng Panginoong Diyos sa kanila. Dahil malaking tulong yan na ibibigay ng Diyos sa kanila. Praise the Lord! Unang-una yung pagbisita ng Diyos sa Israel, anong nangyari? Hindi pwede na, tingnan mo yung presidente. Pag nagbisita yan sa isang lugar, meron talaga yan. Meron talaga yung iabot. Meron talaga yung magagawa sa community kung saan siya nakarating. Basta magbisita siya. Praise the Lord. Ganon din sa Panginoong Diyos, spiritually. Basahin natin. Luke 1:68. Praise the Lord. Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people. Yes. Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people. Hindi pwede na nag-visit siya, wala siyang ginawa for the good, for the benefit of his people. Meron talaga. Kaya ganun po ang Diyos, ang kikilos sa kanyang kapangyarihan by the grace of God. Kaya sabi ko, Lord Jesus, salamat po dahil tinugon niyo ang aming mga dalangin sa tagal ng panahon na kami po ay nagpulong-pulong. Yun nga, wala kaming idea how to para ibigay. Hindi natin sabihin na kasi mahina yung previous government, hindi. May mga appointed time ang lahat. Praise the Lord. May mga appointed time lahat yan. Hindi natin pwedeng sabihin, kasi very mahina yun si Pastor Samuel Gabre, kaya hindi ganito ka, Hindi. Lahat tayo, meron, tingnan mo yung karsada na ginawa dyan sa coastal. Meron niyang phase 1, phase 2, phase 3. Ganun yan. Kay Pastor Samuel Gabre, phase 1. Hindi ka makakarating sa phase 2 kung hindi ka walang ginawa ang Diyos na daan. Hindi ka makakatawid doon sa phase 3 kung walang phase 2. So, ibig sabihin yan, everything has an appointed time. He will make all things beautiful in His time. So, we have to be thankful for all these things because God hath made His promise to us. Ginawa niya ang pangako niya sa atin and He will make it over and over again. Praise the Lord! Lahat ng mga tao makaka-benefit ng kanyang pangako. Kaya, na-redeem ang people of Israel when He visited. Wala naman tayong ibang, itong pagbisita natin, itong pag-communicate natin, itong pag-extend natin ng tulong. Kasi, lumalaki yung ministry natin. At pasalamat tayo kay Lord Jesus, lumalaki rin yung kakayahan natin na magbigay by the grace of God, by the power of God. Yan yung revelation ni Lord Jesus. Mga anak ko, time will come, you will be counting your fundings for the work of the ministry. No longer by hundreds, no longer by thousands, but millions. Naalala niyo yan? We are reaching that fulfillment. Kasi ang gusto ng Diyos, walang shortcut. Praise the Lord. Walang shortcut. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito. Pangako ng Diyos kay Abraham, walang shortcut yan. Pangako ng Diyos kay David, walang shortcut yan. Dadaan lahat yan ang proseso.
Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo kay Lord Jesus. So, tayo ngayon na nadatnan ng ganitong status ng ating gawain, let us just continue what God will teach us, will guide us sa ating ipapagawa niya sa atin. Gawin lang natin ng buong puso. At after the visitation, they were strengthened by the grace of God, by the power of God, and whatever problem they may have, lulutasin ito ng ating Panginoong Diyos. Will it be sa congregation and the pastors? Will it be sa members? Will it be sa sitwasyon ng kanilang simbahan? Bahala na. Lahat ito ay lulutasin ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Ang importante dyan na maging steadfast ang mga anak ng Diyos sa kaligtasan nila. Maging faithful ang mga anak sa Diyos sa kanilang naangkin na gospel of our Lord Jesus Christ. Basahin natin Philippians 1:27. Praise the Lord. Only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Yan. See? Patuloy lang. Sa gospel ng ating Panginoong Diyos, pupunta man ako dyan at makita ko kayo, or hindi man ako makapunta dyan, ang marinig ko sa inyong mga gawain dyan, na kayo ay nanindigan sa isang espiritu, sa isang pag-iisip na nagsisikap kayo lahat sa pananampalataya para sa Ebanghelyo. Yan man talaga ang nangyari sa ating mga kongregasyon. Or else, they will not prosper. Or else, they will not change their church buildings into a bigger one. Okay? Kung hindi sila nag-prosper, kung hindi sila nagpatuloy, walang mga converts, walang mga saved, walang mga na-revive. Dahil nag-prosper sila, dahil naging steadfast sila, nag-stand fast sila sa kanilang faith, kumilos yung power ni Lord Jesus Christ. Kaya, nag-prosper. Praise the Lord! Kaya nung nagpunta kami sa Kanggusan, ang laki na ng difference ng karsada. Talagang kumikilos yung government natin. At doon sa Dahican naman, yung mga poste ng Meralco, wala palang Meralco. Ano ba dyan? Ano ba yung power company dyan? Dorico? Oh, yun ang dyan. Company dyan. So, nagpaakyat na sila ng poste. So, ibig sabihin yan, yung development, mabilis by the grace of God, by the power of God. At nanonotice ko, halos lahat ng ating mga kongregasyon are now using projectors already. Ibig sabihin yan, na-upgrade ang mga kongregasyon natin by the grace of God. Praise the Lord! At magsikap tayo na magkaroon din tayo ng mga Visayan songs, no? Yung Visayan songs na yan, na hymnals, na translated into Bisaya, atin niyang dalhin sa mga lugar na mas effective sa kanila ang mga Visayan songs. Iba kasi na you are singing in your own tongue, mas maganda. Meron din, hindi natin walain yung English, of course. Praise the Lord! Pero yun ang mas effective. Kaya kayo na sa music department, magbili na tayo dyan sa Marami dyan, hymnal na Bisayan. Then, i-encode ni Brother RJ. Pareho man lang accompaniment yan kasi hymnal din yan eh. Bisayan lang. Kaya, i-ano natin yan, i-promote natin yan. Praise the Lord! Isa rin yan na makapagbigay ng tatag at tibay. At sa Luzon naman, Tagalog. Doon naman sa North, Ilocano. Iba man talaga. Maramdaman man talaga natin. Dito minsan, magbisaya din tayo kung mayroong panahon. Praise the Lord! Pero wala na, mga na kayo dito masyado. Yung wide na rin yung understanding ninyo.
So, at least, ibigay natin yung kapakanan ng karamihan. Praise the Lord! Para sa kanilang ano. So, wala tayong ibang kasayahan. Yung ating crown of joy, no? Kundi makita natin na ang mga anak ng Diyos nagpapatuloy. Basa pa. Philippians 4:1. Praise the Lord. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Yan. Mga kapatid na minamahal, na aking minimithi ng aking puso, ang aking kaligayahan at ang aking korona, na kayo ay tatayo sa Panginoon, mga minamahal. Yun ang ating pinaka-accomplishment sa ating paglilingkod kay Lord Jesus, na yung mga bunga na natili. Yan man yung sabi ni Lord Jesus, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit must remain. Kung sa manok pa, hindi laki itlog ka ng itlog, hindi mo yan binubuhay, dapat huwag mong iwanan. Ganon din po sa atin ngayon. So, to God be the glory. Support prayer. Yan yung pagtuunan natin ng prayer. At mahal pa naman ang krudo ngayon. Bahala na. Kahit mahal ang krudo, mas mahal ni Jesus ang mga kaluluwa. Praise the Lord. God will provide. Kaliit lang yan sa harapan ni Lord Jesus Christ. Basa pa. 1 Corinthians 1:10. Praise the Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Yes. Ito yung one spirit na ating gustong mangyari. So itong pag-visitation natin, this is to familiarize them, and they shall also mapamiliarize din tayo nila na magbibisita sa kanila para meron tayong uniformity, yung pagkakaisa. Praise the Lord! So, di ko pa alam kung anong mangyayari sa youth camp kasi ngayon unti-unti natang niluluwagan ng government kasi nabalitaan ko since today ba yun? Wala nang barir ang mga sasakyan. Praise the Lord! So, wag lang kayong magkumpiyansa, baka may mag-hatching dyan na malakas, baka hindi mo alam. Kailangan din ng face mask. No? Wag lang magkumpiyansa. Pati yung motor, wala nang barir yung ano. Ewan ko lang ang shield, face shield. Meron pang face mask, meron pang face shield sa mga malls. Hindi ko alam kung pinatanggal na nila kasi magpasok ka doon sa security guard, pag wala kang face shield, ay hindi ka talaga papasukin. Kung wala ka, magbili ka, sir. Gamitin mo itong extra. Service yan. Punta ka doon, bili. Pagdating mo doon sa mall, lahat ng mga tao, ang face shield, tinaas. Hindi. Bakit? Suffocating eh. Meron ka ng face mask, isi-shield mo pa yung hangin na dapat mong sasagapin, kaya minsan magkakaroon ng short of breath ang mga tao, kaya discomfort. Ang gagawin nila, iaano nila. Parang visor na nagagano nila sa itaas. So, i-pray natin na luluwag na ang visitation. God's will, I have to reapply visa with my wife for Canada visa. Magsimula na kami ngayon. Baka makahabol pa kami sa aming biyahe sa Luzon for the biometric para minus ang gastos. Praise the Lord. So i-pray ninyo na makahabol ang biometric namin sa Manila itong pagbiyahe namin by the grace of God, by the power of God. So, let us unite. Let us have one spirit. Let us have the same mind. Let us have the same judgment from the gospel of our Lord Jesus Christ. So, pasalamat tayo kay Lord Jesus. So, yan ang i-pray natin na tayong lahat
Hindi maging walang kabuluhan yung ating mga pagpapagal. Last verse, basa. 1 Corinthians 15:58. Praise the Lord. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yes. This is the conclusion. My brethren, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Why? Why is not in vain? Because this will bring us to eternal kingdom of God. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Because when thou hast, ano yun? When thou hast seen me naked, you clothed me. When I got sick, you visited me. Lahat-lahat na. Yung pala, ito na yung naging abounding tayo sa gawain ng Diyos. Ginawa natin sa Kanya. So, not in vain. Praise the Lord. That will be reckoned. Maano yan, maalaala yan ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya, please pray for us, no? For strength. Please pray for the vehicle that we will be using for that long trip. Kaya, naalala ko yung second. 1 month yan eh. Pagtingin ko sa, zero ko yan eh. Yung kilometer, pagdating ko dito, over 6,000 kilometers ang na-spent namin sa aming travel. Papunta doon via Summer Leyte. Baka sa fourth visitation natin, kung paintulot pa ni Jesus, ilang taon na kaya ako niyan? Mga 60 siguro, no? Ipalagay natin, 60 years old ako. I hope madaanan na natin yung link na plano ng government na itong mga mainlands ng Philippines lalagyan ng link or bridge para yung magbaylan, kakatagusan na ba? Luzon, Visayas, Mindanao, hindi na magdaan ng Roro. Para it's easier for all of us to be to see each other. No? We can visit easily. They can visit us also easily. We can visit them also easily. So everything become accessible. Yan ang i-pray natin. Praise the Lord. Kaya malaki talaga. So i-pray natin itong election na coming, na ang continuity ng sinimulan ng ating mahal na Pangulong Duterte, na kahit sa kanyang katandaan, hindi mo yan dinideny niya, pero kita mo yung trabaho niya. Kita mo yung pagsisikap niya na maserbisyuhan lang tayo. Sa edad niya yan, nagpupuyat, bumibisita, pumupunta kung saan-saan, batikos dito, batikos dyan. Ay, hindi siya natitinag, patuloy pa rin. So, i-pray natin yung continuity ng project na yan. Praise the Lord. Yan ang i-pray natin. Wala pa namang election, pero yun ang ating i-pray kasi malaking contribution din ito sa ministry natin, sa ating pagbisita, sa kanilang pagbisita dito for the Lord's glory. Kaya nung pumunta si Brad Bong, nag-arrive dito from Dubai, sabi niya ba, hindi mo na ma-behind ang Philippines. Pagdating daw niya doon sa airport sa Manila, sabi niya, Pastor Chit, mahal na mahal ng gobyerno ang mga OFW. Bakit? Unlike before. Ano pala yung before? Laglag bala. Extortion. Yan. Hindi ako nagsisira sa previous government, pero na-differentiate ni Brother Bong. Bakit mahal na mahal? Alam mo, Pastor Chit, hindi kami nagutom. Pag OFW ka, merong counter doon. Sinong gutom? Ang daming pagkain dito. Mag-request lang kayo. Hindi daw talaga siya nagutom. Tapos yung kanilang accommodation, hotel din talaga. Hanggang nakauwi siya dito. Sabi ko, ginagawa lang yan ng
ating government na maging world-class yung ating serbisyo sa ating mga citizens. Praise the Lord! Siyempre ako, nagbabiyahe kami ni Sister Jess sa ibang mga bansa. Anong maririnig natin sa mga Pilipino nandoon? Iba raw talaga doon kasi ganito. Ngayon, we are going to that kind of public service na maging world-class. World-class na. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya itong biyahe namin, i-pray natin ngayong gabing ito. If God's will, everything will be done successfully, smoothly, lahat. Siya na ang bahala sa lahat. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.